Dahil papalapit na ang Pasko, inaasahan ng Bureau of Immigration na dodoble ang bilang ng mga pasaherong papasok sa bansa. Kat sa kabila niyan, mahigpit ding binabantayan ng ahensya mga sex offender na maaaring makapasok sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Inaasahang tataas ang bilang ng mga biyaherong papasok sa bansa ngayong buwan ayon sa Bureau of Immigration. Ayon sa BI, maaaring umabot ito sa 1.5 million dahil nakita na rin ang unti-unting pagtaas dito sa mga nakalipas na buwan na halos nasa pre-pandemic level na. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat silang bilang ng mga tauhan sa iba't ibang paliparan. This really prompted our management to make sure na yung atin pong mga tauhan sa mga paliparan is kumpleto and fully manned yung ating mga counters. So recently, nagdagdag tayo ng isang batch ng I think 55 immigration officers. Mga bagong graduate ng ating PIA din yun sir. Philippine Immigration Academy. Kaugnay naman ito ay binabantayan din ng BI ang mga sex offender na maaaring makapasok sa bansa. Mula noong Enero, nasa 155 na ang naharang na sex offenders at mas mataas ang bilang na ito ngayong taon na siya umanong nakakabahala. This is not common. And we think that this might be a product of the pandemic. Nung pandemic po, tumaas talaga, nakita po natin sa news na tumaas yung online exploitation ng mga kabataan and kababaihan. And once our shores open up again to international travel, we see po the increase in the number of tourists coming here in the Philippines, which could also increase, sa kasamaang palad, it could also increase the number of sex tourists, yung mga involved in sex tourism, na nag-a-attempt po na pumasok sa Pilipinas. So we see this as a worrying trend that could be an effect of the pandemic. Samantala, nasa 400 dayuhan ang nakatakdang i-blacklist matapos matuklasan na ipinitisyon ng mga peking kumpanya sa bansa. Dahil dito, halos 80 liaison officer ang iniimbestigahan dahil maaari naging kakuntsaba upang makapasok ang mga dayuhang ito na isang uri ng racket. This matter po has been raised to the Department of Justice already, and the DOJ po, our good Secretary of Justice, has committed po to have this investigated by the National Bureau of Investigation para makita po sino talaga sa mga ito ang complicit, ang nagbigay ng mga dokumentong ito, mga fake documents na ito, para po makasuhan ng appropriate cases. Patrick De Jesus para sa Bayan.